Salamat sa Panginoon, salamat sa ating Diyos na buhay, mapuri na ang pangalan ng Panginoon ngayon at magpakailan-kailanman sa pangalan ni Jesus. Muli po, mga minamahal, mga kababayan, sa inyo pong lahat, magandang gabi po. At narisan naman po kami upang maglingkod sa Panginoon na maibahagi po yung kabutihan po ng Panginoon at lalong-lalo na po yung mabuting balita na salita po ng Panginoon na nakalagay po sa banal na kasulatan. Kaya sa inyo pong lahat na kami po yung nagpapanyaya na samahan po kami, atin pong bulay-bulayin po yung salita ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At nandito po ating kasama, Brother Orly. Muli po mga kababayan, ako po muli si Brother Orly na naghihimok po sa bawat isa na tayo po ay patuloy na magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Halina po kayo at samahan niyo po kami sa oras na ito upang tayo po ay patuloy na magsiyasat ng mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Ano po? So muli mga kababayan, sumayin niyo ang kapayapaan naway ilayo tayo sa maling unawa at maling diwa. Ano po? God bless po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon at napakabuti po ng Panginoon. At kung ang Panginoon po ay mabuti, ang Diyos po ay mabuti, at tayo rin po ay inuutosan na tayo po ay gumawa ng mabuti. Opo. Gumawa kayo ng mabuti sa lahat. Kaya napakaganda po na ang tao po ay, kumbaga sa ano siya po ay nagtitiwala sa Panginoon at gumagawa po siya ng mabuti. Ito po sa aklat po ng mga awit, kabanatang 37, talatang 3. Ang sabi po rito, tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatpat. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso. Amen. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Salamat sa Panginoon. Tingnan niyo po, no? Napakalinaw po, mga minamahal, mga kababayan. Ito po, Brother Orly, na ang sabi po ay tumiwala ka sa Panginoon. Yan po ang napakahalaga po na gagawin po ng tao. Lalo na po sa panahon pong ito, no? Na marami pong mga nawawala ng pag-asa, marami pong mga nabibigatan. Maraming po mga problema, hindi alam kung anong gagawin po nila. Ano po, dahil po sa dami po ng mga pagsubok o mga kabigatan na dumarating po sa tao. Dito po ipaalala lang po na ang sabi po rito, tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Nagtitiwala tayo sa Panginoon, tapos gagawa po tayo ng mabuti. Opo. Ano po, magkasama po sila. Kapag tayo po'y gumawa ng mabuti, ang sabi, tumahan ka sa lupain, gawin mong kumain sa kanyang pagkat pakaligaya ka naman sa Panginoon. Bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso. So, bibigyan ka ng Panginoon ng nasa ng iyong puso. Kung ano yung nasa ng iyong puso. Pero kailangan po nating magtiwala sa Panginoon at gumawa po tayo ng mabuti at tayo po ay magtapatan po. May pagtatapat sa ating puso. Ano po? Dapat po tayo po ay maging tapat. At ang sabi po, Brother Orly, mga minamahal, mga kababayan, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Yung mga lakad po natin, yung ating mga gagawin, dapat ating pong ibinibigay sa Panginoon, inahabilin po natin sa Panginoon. Humihingi po tayo ng gabay sa Panginoon, ating pong gagawin sa araw-araw. At ang sabi, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Mangyayari ko po kapag tayo po ay nagtiwala sa Panginoon at hinabilin po natin ang ating lakad sa Panginoon. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Alawli. Yun nga po. Minamahal, ano po? Ay nga po sa binasa nating kapatid na dito po talagang napakalinaw na paulit-ulit po nating mababasa yung patungkol po sa paggawa ng mabuti. So, wala po talaga tayong mababasa mga kababayan na hindi na kailangan ng mabuting gawa. Kasi ang kailangan po talaga sa buhay ng tao habang nabubuhay ang tao, gumawa ng mabuti. Yun po talaga ang nais ng Diyos eh. Kagaya nga po ni Cain, ano po? Si Cain ay ganun din po ang sinabi ng Panginoon eh.
yung mabuti. Ano po? Kasi marami ng mga nagsasabi na hindi na raw kailangan ng paggawa ng mabuti. Dito po sa sinabi ng Panginoon dito kay Cain, ano po, sapagkat pinatay niya yung kanyang kapatid. Ano po? Nasabi rito sa aklat ni Juan na bakit niya pinatay ang kanyang kapatid. Ano po? Tingnan nga po natin yung mga minamahal, ano po, na bakit pinatay ni Cain yung kanyang kapatid. Dito po sa Juan, ano po, unang Juan 3 talatang 12. Ano po? Sabi rito, hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Ayan po mga kababayan. Malinaw po na sabi dito sa ating binasa kung bakit si Cain ay siya'y sama-sama. Bakit po? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masama. Ano po? Hindi matuwid yung kanyang gawa. Kaya dito makikita natin na talagang ang buhay dapat ng tao sa araw-araw ay dapat gumagawa ng mabuti. Wala po talagang aral na hindi na kailangan ng mabuting gawa, mga minamahal. Ang kailangan po talaga sa ating buhay habang tayo nabubuhay ay tayo'y gumawa ng mabuti. Ano po? Kaya nga po, ayon sa binasa nating kapatid kanina na tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Ano po? Kaya sa mga nangangaral po na hindi na kailangan ng mabuting gawa, mali po yung aral na yan talaga, mga minamahal. Kasi ang kailangan po talaga natin gawa na mabuti. Ano po? At dito, ang sabi rito sa Henesis 4 talatang 3. Ano po? At nangyari nang lumalakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Datapot hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang muka. Dito sa talatang 6. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init at bakit namanglaw ang iyong muka? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahandusay ang kasalanan sa pintuan, at sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa, at ikaw ang papanginoon niya. Ayan po. Talaga pong mula pa po nung lumang tipan, ano po, wala pa pong 10 utos. Talagang ang Diyos ay nagsabi na sabi kay Cain, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ba kita mamarapatin? Kaya simula pa po nung unang panahon wala pa pong mga kautusan na kagaya ng kautusan ni Moises. Talagang ang sabi ng Diyos, bakit namamanglaw ang iyong mukha? Ha? Bakit ka namamanglaw? Sabi ng Panginoon kay Cain. At sa 6, ano po, balikan natin. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init? At bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? Ayan po. Kaya nga po, dito nauugnay talaga po yung nakalagay sa Efeso na tayo'y kanyang gawa. Ano po, na nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa. Na na inihanda na ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yun po talaga yun, mga kababayan. Kaya yung paggawa ng mabuti, simula pa nung wala pang kautusan si Moises, talagang nais na ng Diyos yan sa buhay ng tao. Kasi nga si Cain, sabi doon, sinabi ni Juan hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama. Bakit? Sapagkat pinatay niya ang kanyang kapatid at nahayag na ang kanyang mga gawa ay masasama.
Bakit? Hindi nga siya nilingap ng Panginoon, mga minamahal. Bakit? Sapagkat hindi siya gumagawa ng mabuti. Ngayon, ituturo natin na hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Hindi po tayo mamarapatin ng Diyos sa ganyang aral, mga kababayan. Kasi mamarapatin lang tayo ng Diyos kung gagayahin natin yung buhay ni Abel. Ano po? Balikan po natin yung binasa natin kanina sa unang Juan, ano po? Sa 3. Na pinatunayan niya yung sa lumang tipan na nakasulat. Na sinabi niya, na yung sinabi ng Diyos, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ba kita mamarapatin? Sabi niya kay Cain. Ano po? Ngayon, dito naman sa 3 na binasa natin kanina, ang sabi rito, hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Ayan po. Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Ayan. So, pag ang tao pala hindi gumagawa ng mabuti, hindi po pala mamarapatin ng Diyos. Kahit maghahalila-hallelujah ka pa ng ilang beses, mag-praise the Lord ka pa. Kung ang itinuturo naman sa inyo hindi na kailangan ng mabuting gawa, wala na po, mga kababayan. Yan po ay hindi po makapagliligtas sa ating kaluluwa. Dahil ang makapagliligtas po sa ating kaluluwa ay yung pananampalataya na may gawa po. Ano po? Sabi po rito ni Santiago na ang pananampalataya dapat ay may kasamang gawa. May kalakip na gawa po dapat eh. May kalakip na gawa po ang pananampalataya. Dito po sa Kapitulo 2 talatang 17. Ano po? Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. So kailangan po kung mayroon tayong pananampalataya, kalakip po yung bunga ng ating pananampalataya. Kasi ang pananampalataya po kay Kristo, may bunga po yan eh. Pag binasa natin yung Galacia na yung bunga ng Espiritu, ano po yun? Kapayapaan, ano po? Pagpapainuhod, pag-ibig. Kaya doon po natin mapapatunayan sa ating sarili, sa ating buhay, yung tunay na pananampalataya. Ano po yun? May bunga. May mabuting bunga. Ano po yun? Yung gawa. Kalakip nung pananampalataya kay Kristo, yung mabuting gawa. Kalakip po yan. Hindi po pwedeng paghiwalayin yung pananampalataya tapos masamang gawa ang gagawin mo. Hindi po pwede yun, mga kababayan. Kasi hindi po katanggap-tanggap sa Diyos yung paggawa ng masama. Kaya nga si Cain naghandog eh. Hindi tinanggap ng Diyos si Cain. Bakit? Sapagkat sabi ng Diyos, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ba kita mamarapatin? Di po ba? Kaya yan po, mga kababayan, nararapat po na ang ating aral nababatay po sa katotohanan ayon sa nasusulat. Kasi po, ito po yung magdadala sa atin sa kaligtasan, yung aral na tunay. Wala pong kaligtasan sa mga maling aral, mga kababayan. Kasi wala po doon ang Diyos eh. Ang sabi nga, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay pag mayroong nangangaral na iba ang dala. Hindi ayon sa ebanghelyong ito. Kaya dapat, ang ating mga aral ay ayon po kay Kristo. Hindi po ayon sa sariling mga pagpapaliwanag, sariling haka. Hindi po ganun ang kaligtasan, mga kababayan. Kaya ang kaligtasan po ay matatamo natin sa tunay na aral. Sa aral ng Panginoon Kristo. Ano po? Kaya nga, kasi nga po sa Galacia, sa 1, Kapitulo 1, talatang 7 ng Galacia, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datapat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral ay matakwil. Yan po. Kasumpa-sumpa po yung tao na nagtuturo ng ibang aral maliban na dun sa ipinangaral
ng mga alagad ng Panginoong Kristo. Kaya mag-ingat-ingat po tayo mga kababayan sa ating mga napapakinggan. Huwag po tayong basta-basta maniniwala kung kani-kanino po. Kasi napakahalaga po ng kaligtasan. Ang kaligtasan po, ang pananampalataya, ay may bunga po yan. Ano po yung bunga ng pananampalataya? Sabi ni Santiago, kapag ang pananampalataya ay walang kalakip na gawa, ay patay. So may bunga po yan. Kaya nga ang sabi, mag-ingat kayo sa mga bulang propeta, sa kanilang mga bunga, inyong makikilala sila. May bunga po yan. Yung aral na masama, may bunga rin po yan, mga kababayan. Kaya pag nangangaral lang siyang tao, hindi na kailangan gumawa ng mabuti, may bunga po yan sa kanila. Hindi sila nakakagawa ng mabuti kasi ang sa kanila, bawal silang gumawa ng mabuti. Yun po ang lalabas dyan eh. Ayun po, tama nga po yan. Dapat po na maging maingat po tayo. Maging maingat po tayo. Dahil kung hindi po tayo mag-iingat, mapakahamak po tayo. Kasi hindi naman po lahat ng nangangaral talagang kaligtasan ng kanilang pena pangaral. Yung iba po pera na lang. Yung iba pera-pera na lang. Maraming pong ganyan. Mayayaman po sila. Yung mga church po nila mayayaman, mga leader nila mayayaman. Iba po hindi po kaligtasan pera po. Opo. Kaya mag-iingat po tayo. Kaya kailangan tumiwala tayo sa Panginoon at gumawa tayo ng mabuti. Madami. Dito nga po sa aklat po ng Mateo, Kabanatang 11, Talatang 16, patuloy po, meron po dito isang tao na lumapit sa atin sa Kristo. Nagtatanong po siya kung ano mabuting bagay ang kanyang gagawin. Ito po nagtatanong. Opo. Nakausap na po, nakaram na po nga ito sa Kristo. Tinatanong niya kung anong mabuting bagay ang kanyang gagawin. Ito po sa Talatang 16 po na aklat po ng Mateo, Kabanatang 11, ang sabi po dito, at narito lumapit sa kanyang isa at nagsabi, mabuting guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Tingnan niyo po, no? Ang naamin niya ay magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Ano po? Pero ang tanong niya sa ating Kristo, anong mabuting bagay na gagawin niya upang magkaroon siya ng buhay na walang hanggan? At ang sagot po ng ating Kristo, at sinabi niya sa kanya, bakit po ay tinatanong sa akin ng tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Dapat kung ibig mo pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi po sa kanya, ingatan mo ang mga utos. Sabi po nung nagtatanong, ano mong mabuting bagay gagawin niya? Sinabi niya sa kanya, alin-alin. Sinabi po nung lumapit sa ating Kristo, alin-alin. Sinabi ni Jesus, huwag kang papatay. Di ba po, si Cain po ay pinatay po, di ba po? Si Abel, di ba po, brother Ren, pinatay po. Pinatay po, dahil yung gawa niya masasama eh. Pinatay niya si Abel. Dito po ang sabi, huwag kang papatay. Huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Galang mo ang iyong ama at ang iyong ina, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Tingnan po, ito po yung yung sinabi ng ating Kristo na kanyang gagawin Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko mula sa aking pagkabata. Ano pa ang kulang sa akin? Sabi nung lumapit sa ating Kristo, ginawa niya yun mula pagkabata. At ano ang kulang sa kanya? Ano po? Tuloy po natin yung basa. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, umayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga tuka at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Tingnan niyo po, mga minamahal, mga kababayan. Sinabi natin ito Kristo, naganap niya po yun mula pagkabata. Ano pa ang kulang sa kanya? Sinabi po natin sa Kristo dun sa nagtanong sa kanya, umayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga tuka at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka at sumunod ka sa akin. Ibig sabihin, may gagawin po siya na ibebenta niya po yung kanyang mga ari-arian yung kayamanan niya. Yung po ba'y ginawa ng binata? Tuloy po natin ang bata. Dapat marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay umaang siya namamanglaw sapagkat siya isang
may maraming pag-aari. Ano po, narinig niya, naibenta niya yung kanyang kayamanan at ibigay sa mga dukha. Kagaya po ngayon, Brother Oli, ano po, marami pong mga mayayaman po, anak, diba po? Mayayaman po mga reliyon, mga pastor, bilyon po yung pera, dalat, ano po? Dala po, marami. Nababalita naman po yun, di ba? Opo. May sarili mga aeroplano, magaganda yung mga kotse, magaganda yung mga bahay, malalaki. Pero yung mga member nila, marami naghihirap na member nila. Meron po yan, Brad, sa Google. Opo. Ito po, hindi po ito leader eh. Ito po yung mayamang tao. Ano po? Sabi natin po sa Kristo sa kanya, umayo ka, benta mo yung mga tinatangkilik at ibigay mo sa mga duka at pumarito ka at sumunod ka sa akin. Ano po? Yung binata po namanglaw eh. Namanglaw po siya. Ano po? Nalulungkot siya eh. Ano po? At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ito po, pinagsabihan po, sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Sinabi po sa mga alagad, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Ano po? Mahirap po eh. Marami pong mayaman po ngayon, di ba po, Brother Oli? Mga leader po, anak. Mga pastor, mga leader po, ano po? Marami po eh. Opo. Ano po? Dito, pinagsabihan po yung mga alagad eh. Di ba po? Sinabi po ito sa mga alagad eh. Ano ang sabi sa mga alagad? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Ano po? At muling sinasabi ko sa inyo, magkangka sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayong kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Kaya dapat po, magising na po yung marami. Brother Oli, ano po? Magising na po. Ano po, yung leader niya, tingnan niyo, sobrang yaman na yan. Ano pa rin kayo dyan? Amen. Amen. Kasi pag nagsabi kang amen, sumasang-ayon ka sa kanya, di ba po? Kaya amen. Sulitin niyo po mabuti. Ano po? Napakahirap daw pumasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Kaya ang sabi, anong mabuting bagay ang aking gagawin? Ito po, mabuting bagay yung tinatanong niya. Ano po? Sinabi sa kanya. Tapos nung sinabi sa kanya, yung dapat niyang gawin, nagawa niya. Tapos kung gusto mong maging sakdal, umayo ka. Pag binumang yung tinatangkilik at ibigay mo sa mga tuka. Yung mayaman po nangulaw po. Tapos sinabihan niya po yung mga alagad, mga kababayan, mga minamahal, na napakahirap pumasok ang isang taong mayaman sa kanya ng langit. Kaya po, dapat talaga mag-sorry po. Mag-iingat po tayo. Yun nga po, mga kababayan, ayun nga po sa ating mga binasa, ano po, nagsimula po tayo doon sa mabuti. Ano po, na talaga pong sa aklat ng awit ay sinabi rin po doon na tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Kaya nga po sa mga ibang talata ay nakalagay doon sa Kawikaan, mga kababayan. Balikan po natin yung Kawikaan dito sa may Kapitulo 3, ano po, ng Kawikaan. Sabi rito, Kawikaan, Kapitulo 3. Dito sa talatang 5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Huwag kang, sa talatang 7, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Yun po palang pagkatakot sa Panginoon, mga minamahal, ay paghiwalay sa kasamaan. Kaya kapag ang aral po na itinuturo sa atin ng mga pastor na yan, kasinungalingan, sasabihin nila hindi na kailangan ng mabuting gawa, ayan po'y labag, yan po'y balintuna po sa aral ng Panginoon. Kasi ang aral ng Panginoon, simula pa kay Cain, kung bakit hindi niya tinanggap yung handog ni Cain, sapagkat si Cain po ay hindi gumagawa ng mabuti. Malinaw po yan, mga kababayan. Si Cain po, kaya hindi tinanggap yung mga handog niya. Naghandog siya sa Diyos. Pareha silang dalawa ni Abel. Pareha silang dalawa. Naghandog sila sa Panginoon. So,
Kaya nga siya naghandog. Bakit? Naniniwala siya sa Diyos eh. Kaya lang namanglaw siya. Bakit? Hindi tinanggap ng Diyos ang handog niya. Bakit hindi tinanggap ng Diyos? Sapagkat sabi ng Panginoon, bakit ka namanglaw? Bakit namanglaw ka? Kung ikaw ba ay gumawa ng mabuti, hindi ba kita mamarapatin? Ayan. Kaya malinaw po mga kababayan, yung palang pagkatakot sa Panginoon ay ano po yung pagkatakot sa Panginoon? Yun po pala ay paghiwalay sa kasamaan. Kaya kapag ang aral po ninyo, tinuturo ninyo sa mga tao, hindi na kailangan ng mabuting gawa, yan po ay kasamaan. Pagtuturo po yan na ang tao ay gumawa ng masama. Yan po yung turo ng mga demonyo na tinuturuan yung tao, hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Anong gagawin? Eh di gumawa ng masama. Kasi niligtas ni Kristo. Baliktad po eh. Si Kristo ay sinasabi natin na mabuti. Kahit kayo mga nagtuturo niyan eh, si Kristo ay mabuti. Ang Panginoon ay mabuti. God is good all the time. Pero ang turo eh puro naman kabalintunaan sa katotohanan. Ano po? Kaya yung mga ganyang aral po, mga minamahal, ay nakakapapahamak po yan. Tingnan nyo po itong Panginoong Hesukristo dito sa 10 talatan 38. Ito po yun, no? Wala po talaga tayong mababasa mga kababayan sa salita ng Diyos na hindi na kailangan ang mabuting gawa. Wala pong ganun eh. Doon sa Epeso 8 na paborito ninyong basahin, sa Epeso 2:8 hanggang 9, na paboritong basahin ng mga manlilinlang ng mga pastor na ito, wala po nakalagay doon eh, na hindi na kailangan ng mabuting gawa. Wala pong ganun. Ang nakasulat po kasi doon mga minamahal ay, ito'y hindi sa inyong sarili. Yung kaligtasan po kasi hindi natin sariling gawa eh. Ano po yun? Gawang mabuti? Hindi po yung nakalagay doon eh. Ang nakalagay doon, mga kababayan, hindi natin sariling gawa. Kasi noon sa Israel, kumbaga, inilakip ni Apostol Pablo yung aral ng Israel at aral ni Kristo. Na ano po yun? Kay Moises kasi, bago katanggapin ng Diyos, kailangan mo munang magdala ng mga hayop, mga tupa, para sa iyong kasalanan. Yun eh. Para sa iyong kasalanan, yung ginagawa ng Israel, magdadala sila ng hayop. Sa atin kasi, si Kristo na ang gumawa, hindi tayo. Yun po yung ibig sabihin nun eh. Ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Kaloob ng Diyos. Kaloob naman po talaga ng Diyos. Hindi tayo ang ipinako sa krus. Hindi tayo ang pinatay. Kundi si Kristo ang namatay para sa atin. Pero tayong mga tao, walang sinabi ron na hindi na natin kailangan gumawa ng mabuti. Wala po yan mga kababayan. Yan po'y kasinungalingan na mga pastor, na mga manlilinlang, mga bulaang guro, mga balintuna kay Kristo. Kasi tingnan nyo po ang halimbawa, ito po basahin po natin ang Aklat ng Gawa, Kapitulo 10, talatan 38. Sabi rito, simulan po natin sa 37. Ano po? Talastas ninyo ang salitang ito na nahayag sa buong Hudiya, magbuhat sa Galilea. Pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan, sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot na gumagawa ng mabuti. Ayan o. Tapos sasabihin niyo, hindi na kailangan ng paggawa ng mabuti dahil niligtas ka ni Kristo. Eh si Kristo nga, ang namatay dahil sa atin ay gumagawa pa ng mabuti. Tingnan nyo. Tapos ang aral ninyo, hindi na kailangan ng mabuting gawa. Yan po'y kabalintunaan po sa katotohanan, mga kababayan. Ang katotohanan po, ang kaligtasan, hindi natin sariling gawa. Sariling gawa, hindi natin sariling gawa. Hindi tayo ang namatay.
Hindi tayong ipinako sa krus. Hindi rin tayo ang nagdala ng hayop doon sa dambana upang mapatawad sa kasalanan. Hindi rin po tayo gumawa nun. Ang gumawa nun si Kristo, inihandog yung kanyang sarili sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Basahin po natin dito sa Hebreo para mapatunayan po natin yung ating sinasabi. Ano po? Ano po? Dito sa Kapitulo 9, sa Kapitulo 9, talatang 14. Ito po, ano po? Ito po yung sinasabi sa Efeso 2 na binabalintuna ng mga sinungaling ng mga pastor. Ito po yun. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu ng walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Yan po mga kababayan. Yan po ang tamang termino nung Efeso 2. Hindi tayo ang namatay. Si Kristo, inihandog ang kanyang sarili na walang dungis. Yan po. Si Kristo po yung namatay para sa atin upang tayo'y maligtas. Yun ay hindi sa sarili nating gawa. Huwag po ninyong dagdagan ng mabuting gawa. Wala pong ganong nakasulat. Kasi ang mabuting gawa habang nabubuhay ka, utos ng Diyos, gumawa ka ng mabuti. Yan pong malinaw Sa binasa natin sa aklat ng awit. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. O anong patunay na talagang simula pa nung una iniutos na yung paggawa ng mabuti? Si Cain nga po ang halimbawa Balikan po natin yung Henesis. Ano po? Marami po kasi talagang mga manlilin lang na mga tao, mga sinungaling na mga pastor Balikan po natin yung dito sa Henesis. Ano po? Ang sabi ng Diyos dito sa 4:6 ng Henesis. Ano po? Dito pa lang po sa pasimula ito sa aklat ng Lumang Tipan. Dito po sa Henesis pa lang ito. Sinabi rito ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-iinit? Bakit ka nag-init? At bakit namanglaw ang iyong muka? Ayan. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? Ayan Nag-init si Cain, nagalit siya, nainis. Nagalit siya Bakit hindi tinanggap yung kanyang handog? Sabi kasi ng Diyos, hindi ka kasi gumagawa ng mabuti. Ngayon, pinatotohanan ni Juan, dito sa aklat naman ni Juan. Talagang ipinatunayan ni Juan na kailangan talaga po sa atin yung paggawa ng mabuti. Balikan natin yung Juan. Sinalaysay niya rito yung ginawa ni Cain Ano ba yung ginawa ni Cain? Masama. Ang gawain niya masama. Hindi siya gumagawa ng mabuti, kaya hindi siya tinanggap ng Diyos. So, ganun din po sa atin, lalo na yung mga ganyang aral. Tapos hali-haliluya kayo, praise the Lord, praise the Lord. Hindi po kayo tatanggapin ng Diyos, mga kababayan. Huwag po ninyong paniwalaan yung mga ganyang aral, mga minamahal. Hindi po tayo tatanggapin ng Diyos sa ganyang turo. Kahit anong gawin nating pagpananalangin, haliluya, haliluya, hindi po katanggap-tanggap sa Diyos yan. Kasi ang aral nyo po, kasamaan, hindi po kabutihan. Basahin natin, sabi ni Juan, hindi gaya ni Cain, na siya'y sama-sama, at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagat ang kanyang mga gawa ay masasama, at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Ayan. So malinaw po mga kababayan. Yung mga tao na ayaw gumawa ng mabuti, kahit anong gawin mong handog sa Diyos, hindi ka tatanggapin ng Diyos. Dahil ang Panginoon Kristo na sinasampalatayanan mo, ang sabi doon sa aklat ng Gawa, itong si Jesus na naglilibot, simula daw nung siya mabautismuhan sa pangangaral ni Juan, ay siya'y naglilibot nung siya mangaral ang Panginoong Kristo. Naglilibot. Ano po yung ginagawa niya? Naglilibot siya na gumagawa ng mabuti.
Tapos ituturo ninyo na kailangan ng gawang mabuti. Balintuna po talaga mga kababayan yung aral na yun. Ilang beses na po namin yan dito na ating pinulay-bulay dito sa salita ng Diyos. Napakamaling aral po talaga niyan mga kababayan. Yung nga po ay napakaganda nga po na tayo po ay dapat malaman po natin kung ano po ba yung kalooban ng amang nasa langit. Ang kalooban niya po gumawa po tayo ng mabuti. Dito nga po sa unang Timoteo, kabanatang 3, talatang 1. Ang sabi po rito patuloy po, tapat ang pasabi, kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Tingnan niyo po, no? Opo. Adore, ano po? Opo. Ang ninanasa, mabuting gawa. Ano po? Tapat ang pasabi. Ito po, sino man po ito, Kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Dapat na ang obispo ay walang kapintasan. Asawa na isa lamang babae, mapagpigil, mainaho ng pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo, hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi makipagtalo, hindi maibigin sa salapi. Namamahalang mabuti ng kanyang sariling sambahayan na sinusupulang kanyang mga anak na may buong kausayan. Tingnan niyo po ba, ulit na po, mabuting gawa. Ninanasa yung mabuting gawa. Ano po? Kaya marami po rito, mapapansin po natin na talaga po na palagi pong sinasabi yung paggawa po ng mabuti. Kasi kung hindi rin po gagawa ng mabuti, kahit po nga samba ng samba, ano po, kahit po tawag ng tawag sa Panginoon, kahit manalangin na manalangin po yung tao sa Panginoon, pero siya po patuloy po na gumagawa ng masama, wala po kabulan yung ginagawa niya po. Sapagkat yung paggawa po ng mabuti po, patuloy po yan. Ano po, yung paggawa po ng mabuti. Dito nga sa aklat po ng Roma, 7:12. Iyo po. Ano pong binabanggit dito sa aklat po ng Roma? 7:12 po ng Roma. Sabi po rito, kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Ano po? Tingnan niyo po ito, no? Yung kautusan po daw ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Kaya kapag tayo po'y sumusunod dun sa utos, gumagawa po tayo ng mabuti. Diba po ba ito? Ano po? Yung po'y malinaw na yung paggawa po ng mabuti, yung pagsunod po dun sa utos po ng Diyos. Kaya naway ang tao po ay patuloy po na magsuri at siya po ay magising na po yung tao na siya po ay ang pinakamalaga po ay ang tao po magpakumbaba, magpasakop po sa Diyos at lumayo po sa masama. At dito nga po sa Roma po na babasahin po natin sa aklat po ng Roma, kabanatang 12 po, talatang 1. Ang sabi po rito, kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo alang-alang sa mga kahawagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakahaya-haya sa Diyos na sa ninyong katampatang pagsamba. Madali, ano po, mga kababayan, ano po, paminaw po ano po, na iharap po yung katawan. Katawan po natin, ano po, iharap po natin isang haing buhay, banal, tapos kahaya-haya sa Diyos na sa ninyong katampatang pagsamba. Ano po? At ang sabi, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. Ano po? Yung iba po umaayon pa rin po sa sanglibutan Ano po? Yung gumagawa po ng masama, kinagaling po ng iba na nagpapakilala sa Diyos po Brother, ano po? Yung nagpapakilala po sa Diyos, yung ginagawa ng pangsanglibutan, ginagawa rin po nila. Ano po? Na masama. Ano po? Ang sabi, huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago na inyong pag-iisip. Kung
upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ano po? Dito po ay para mapatunayan natin yung mabuti, para malaman po natin mabuti, mapatunayan natin at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos, para mapatunayan po natin yun. Ang sabi, huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito. Anong gagawin? Nag-iiba po sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip. Iibahin na po natin yung pag-iisip natin. Papaguhin na po natin. Kung dati yung pag-iisip po natin ay pag-iisip pang sanglibutan, eh, hindi na po ganon. Ano po? Dapat po hindi na po pang sanglibutan yung pag-iisip po natin. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at kalooban ng Diyos. Ano po? Yan po yung mabuti. Yan po yung magandaan po. Eh yung paggawa po ng mabuti po, eh araw-araw po yan. Ano po? Yung pagharap po natin sa Diyos, araw-araw po yan. Ano po? Tayo po eh nakaharap po sa Diyos. Eh araw-araw po yan. Ano po? Kahit ano po yung ginagawa po natin, kahit nasan po tayo, nakaharap po tayo sa Diyos. Kailangan po na tayo po ay gumawa po ng mabuti. At huwag po tayong sumang-ayon sa sanglulutang ito. Mag-iba po tayo. Mag-iba po tayo ng pagbabago ng pag-iisip. Ibahin po natin yung pag-iisip po natin. Huwag na po yung pag-iisip na ayon po sa sanglibutan. Para papatunayan po natin, para malaman po natin kung alin yung mabuti, ano po, at kaaya-aya, at lubos na kalooban ng Diyos. Mapuri na ang pangalan ng Panginoon. May mas pakilaman. Yun nga po, mga minamahal, kaya nga po sa ating napag-aralan ngayong gabi, kailangan po talaga natin yung paggawa ng mabuti. Huwag tayong tumulad kay Cain, sabi ni Juan, na siya'y sama-sama. Kaya hindi siya tinanggap ng Diyos eh. Malinaw po yan mga kababayan. Kaya hindi tinanggap ng Diyos si Cain, yung kanyang handog. Bakit? Sapagkat hindi po siya gumagawa ng mabuti. Sabi ng Diyos doon, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba mamarapatin? Di po ba? Kaya mula pa po sa lumang tipan, hanggang ngayon, ang ating pong pamumuhay kay Kristo ay dapat ayon po sa paggawa ng mabuti. Kaya nga sabi dun sa Roma 12 na binasa natin, ano po? Yung balikan nga po natin, ano po? Kaya nga mga kapatid, yung pinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pasamba. Ano po? At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yan po talaga eh. Kaya nga, malinaw po sa mga binabasa natin upang ating sa pamamagitan ng pagbabago, upang ating mapatunayan. Ayan. At ano po yung mapatunayan natin sa ating buhay? Ang lubos, upang mapatunayan kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yan po mga kababayan. Kailangan po talaga yung gawang mabuti. Paano po natin magagawa yung mabuti? Ay mag-iba daw po tayo ng pag-iisip. Mag-iba po. Hindi na po tayo makikiayon sa sanlibutan upang mapatunayan natin kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Malinaw po mga kababayan. Wala po talaga tayong mababasa na hindi na kailangan ng mabuting gawa. Yung Epeso po, sa lahat po sa inyo ng mga tinuturuan ng mga pastor na yun, basahin nyo po yung Epeso 8:9 hanggang 10 po. Mapapatunayan po natin na ang mga pastor na ganyan nagtuturo ay katulad po yan ni Cain. Yung aral nila, aral po yan ni Cain, huwag na kayong gumawa ng mabuti. Tapos mag-hali-haleluya kayo, hindi kayo katanggap-tanggap sa Diyos. Yun po ang sabi. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ba ikaw mamarapati? Di po ba? Kaya yan po mga kababayan, patuloy po naming paghihimok sa bawat isa na tayo po'y patuloy na magbulay-bulay ng salita ng Diyos upang huwag po tayong maligaw.
upang tayo po ay makaabot sa katotohanan. Tapoy makarating sa pag-unawa. Ano po? Hindi po kasi natin maunawa ng salita ng Diyos kung tayo po ay nakikinig lamang sa mga pastor. Na hindi natin binubulay-bulay yung kanilang mga sinasabi. Kasi malinaw po yan dito sa gawa, mga minamahal, dito po sa gawa. Ano po? Dito sa 17 ng Aklat ng Gawa, talatang 11. Ngayon lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Yan po eh. Habang nakikinig tayo ng aral ng mga salita ng mga nagtuturo, ang tanggapin po natin yung aral ni Kristo. Yung aral po ni Kristo ang tanggapin natin. Tanggapin natin ang buong pagsisikap. At anong gagawin pa? Sinisiyasat sa araw-araw yung mga kasulatan. Kung tunay ba ang mga bagay na ito. Yan po yung mga tao na nagsisikap na matuto, nagsisikap na malaman yung buong katotohanan. Kaya nga, ang sabi doon sa aklat ng Juan 12, 14:26 po yata yun, mga minamahal na. Ang sabi doon ay, yung banal na espiritu ang magpapatnubay sa atin sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili. Ano po? Datapot ang mga aliw sa makatibagay ang Espiritu Santo na susugoy ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo ay aking sinabi. Yun po ang magpapaalala sa atin eh. Hindi po yung mga nagtuturo ng mga pastor na galing sa Bible School tapos ang aral kasinungalingan. Wala po dyan mga minamalang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay nasa aral ng Panginoon Kristo. Ano po? So, muli kami mga kababayan nagpapanya sa mga patuloy na kami patuloy na nagpapanya sa salita ng Diyos dito po sa gawain ito. Ano po? Naway patuloy po tayo. Patuloy po kami samahan sa aming mga pagbubulay-bulay. Kami po ay handa po kami na sumagot kung mayroon po kayo mga katanungan. God bless po sa inyo lahat. Ako po si Brother Ron. Po, ito na po, napakaganda nga po na tayo po ay. Ito nga po, Brother Oli, sa huli ko pong babasahin. Sa aklat po ng unang Pedro, kabanatang 1. Kabanatang, sa unang Pedro, kabanatang 10 talatang 1. Patuloy, ang sabi po rito, na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Unang alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo tinawag upang kayo magmana ng pagpapala. Sapagkat ang magna sumibig sa buhay at makakita ng puguting araw ay magpigil ng kanyang bilas sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sumpa. Ito po, napakalinaw po eh. Tumalikod sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin yung kapayapaan. Kaya lang, marami po magulo na po eh. Magulo na po. Yung mga nagsasabing sa Diyos, magulo rin po. Nagkakagulo na rin po yung iba, nagtatalo-talo, nagkasalita na nakamatakan ng kapwa. Ang sabi, tumalikod sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sumpa. Kaya salamat po sa mga puro ng pangalan ng Panginoon na iwas na po. Kaya naman, nawa po gamitin po tayo ng Panginoon. Ikanuluwalhati po sa rarangal po ng kanyang at nawa sa lahat po ng mga tao po na tinigat na noon at palahan po tayo ng Panginoon. God bless po. Madarigan po. God bless po sa inyong lahat, mga minamahal. Ingatan po ang ating mga sambahayan. Ano po? Ingatan po nawa kayo saan man kayo naroon. Saan kayo panig ng mundo naroon. Ingatan po nawa kayo ng Panginoon. God bless po sa inyong lahat.